Hello guys and welcome ulit sa day 2 ng aking Bohol Vlog. And for today's video nga ay ipapakita ko naman sa inyo yung pagpunta namin ng Chocolate Hills, yung exciting na pag-ride namin ng ATV drive, at yung napaka-romantic na pagsakay namin sa Lubok River Cruise. Kaya tara, samahan niyo ako hanggang dulo sa part 1 ng aking Bohol Vlog day 2. Maaga nga pala kaming gumising ngayon, mga 6 AM. Maaga kasi kaming susunduin ng aming tour guide dahil malayo nga daw yung mga tour namin ngayon. Kakagising nga lang namin ay saktong dating naman nila, pero magbe-breakfast muna kami. Meron nga palang kasamang buffet breakfast yung accommodation namin dito sa Abraham Bohol. At ito nga yung pinapakita ko sa inyo ngayon. Meron kaming scrambled egg, corned beef, mga bread, vegetables. Meron ding soup at cereals. Heavy breakfast na nga kami agad para maraming energy maghapon. Mukhang marami kasi kaming pupuntahan dun sa mga pinapakita ni Kuya na picture kahapon. At malalayo nga daw ito kaya kailangan naming magbaon ng kabusugan. After nga namin mag-breakfast ay nagbihis lang kami at umalis na rin kami agad. At hindi namin in-expect na malayo nga talaga yung travel. Nasa 2 oras din yung biyahe namin bago kami makarating dito sa unang destination namin, which is yung Chocolate Hills nga. Paakyat pa nga lang pala kami dito dun sa overlooking. Natatanaw pa nga lang namin yung mga Chocolate Hills sa daan ay natutuwa na nga kami. Bale, ito nga pala yung overlooking na kailangan naming akyatin para matanaw namin yung kabuuan at ganda ng mga Chocolate Hills. Buti na lang talaga gumanda yung panahon ngayong day 2 namin at umaraw nga. Kaya siguradong maganda yung magiging view mula sa taas. Nagulat nga din pala kami pagdating namin dito dahil madami din yung mga turista. At dito nga ay hindi na lang din ibang lahi yung nakikita namin at marami na nga ding ibang Pinoy. Pero hanggang dito ay madami pa ding mga Koreans guys. Pag akyat nga namin sa taas ay 2 pamilya ng mga Koreano yung nagpakuha ng picture sa akin. Tingnan nyo naman itong si King at ayaw maglakad, nagpapabuhat pa. Napakatarik nga nung aakyatin. Sigurado akong may magrereklamo na namang masakit ang likod mamaya. Nakakapagod din pala at mainit yung panahon kaya ayan, unang kubo pa lang ay nagpahinga na kami agad. At sa wakas at nauto nga din yung paglakarin itong bata. Sa tarik ba naman ito tapos meron ka pang kargang bata ay siguradong manginginig ang tuhod mo. Habang paakyat nga kami ng paakyat sa taas ay lalo naming natatanaw yung kagandahan ng view ng mga burol. At maya-maya nga ay ito at napagod na nga yung bata at nagpakarga na nga ulit sa daddy niya. Buti na lang kahit mainit yung panahon ay masarap naman yung hangin kaya hindi lang din kami pinapawisan. At pag-akyat nga namin dito sa taas ay ito nga pala yung view. Napakaganda at talagang ma-appreciate mo yung ganda ng mga Chocolate Hills. At napakarami nga pala ng mga burol na ito, hindi mabilang sa mata. Di ko talaga inakala na makikita ko ito sa personal. Dati kasi nung elementary ako, sa libro ko lang ito nakikita. At bukod nga doon, ay madalas ko itong makita sa likod ng 200 peso bill natin. Kapag summer daw pala talaga, ay kulay tsokolate ang mga ito dahil natutuyo yung mga damo na tumutubo dito. At ngayon nga daw, dahil tag-ulan na, ay nag-aagaw na yung kulay na brown at green dito dahil tumutubo na nga ulit yung mga damo. Pero alam nyo ba kung ano yung lalong nagpamangha sa akin dito? At yun nga ay yung dati pala itong parte ng karagatan na lumutang lang. At kaya pala ito hindi tinutubuan ng mga puno ay gawa pala ito sa mga limestone o yung mga tumigas na coral reef. Pero yun nga daw ay around 200 to 500 billion years ago na. O diba nakakamangha? Pagkatapos naming mag-tour sa overlooking ay bubaba naman kami dito para mag-ATV drive. Hindi na nga ako sumama dahil baka mauntog-untog lang si King. Dahil yung trail nga na dadaanan ay puro bako at puro puti. Si Prince at ang daddy na nga lang niya yung sumama at yung mga pamangkin ko at yung bayaw ko. Tingnan nyo naman at kahit hindi marunong mag-drive itong pamangkin ko na ito ay kinaya nyo yung ATV. Nasa 1 oras din pala yung tinagal ng ATV drive nila. At ang bayad nga dito ay 1,300 per head. Pero sulit naman na daw dahil sobrang nag-enjoy nga sila dito. Though hindi ko ito naranasan na isa nga daw ito sa mga highlights ng tour namin ngayon. At kapag pupunta kayo ng Bohol dito sa Chocolate Hills, ay isa nga ito sa mga magandang gawin. Bagay na bagay nga ito sa mga taong mahilig mag-adventure kagaya ng mga kabataan. Kailangan nga lang ay hindi ka maarte dito dahil talagang mapuputigan ka. Dahil ganito nga yung mga dadaanan mo dito, puro lubak at puti. Habang nag-e-enjoy nga pala sila dyan ay nandun naman kami sa cafeteria sa entrance. Tinaantay namin sila. At wala nga kaming ka-idea na sobrang nag-e-enjoy na nga pala ang mga batang ito sa ATV drive nila. Itong trail nga pala na dinaanan nila ay paikot sa mga burol ng Chocolate Hills. At tignan nyo naman at meron pa nga silang pa-drone shoot sa daan habang nasa background nila yung burol. I mean human drone na pala. At pagkatapos namin dito sa Chocolate Hills ay dito naman kami nagpunta sa Tarsier Sanctuary. At dumiretso na din kami ng Lubok River Cruise at doon na kami nag-lunch. At ito naman yung mga ipapakita ko sa inyo sa continuation ng aking Bohol Vlog Day 2 Part 2. So hanggang dito na lang muna ulit guys. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!